Magandang araw na naman sa ating lahat mga bro, mga kabadis, mga TH, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw sa ating lahat mga TH. Ito ay meron na naman akong i-share sa inyo, Donato G Vlog 8125 at muling nagbabalik na naman ako at ito nga ay pinasyalan ko na naman itong aming site dito na makikita nyo ay nandyan lamang yung creek na umaagos na tubig, ngunit ngayon ay dead creek na siya at meron tayong nakikita na malalaking bato dito at mga lumang puno dito sa area na ito, kung saan ang mga malalaking bato dito ay ito ang ginamit ng mga pon bilang STM surface trail marker na sumisimbolo na may nakatagong deposit dito, at dito ay marami tayong makikitang malalaking bato at yan yung dalawang malaking bato at yun ang isa sa pinaka malaking bato dyan sa area na yan, kung saan ay ito ay naka-alignment ng 90 degrees at ang coordinate niya ay itong base center fulcrum point ko na hugis puso na combination niya ay pyramid, at ito ay dito ako mag base matrix para kunin ko sa compass coding niya ng alignment para madikod ko yung mga nakatagong iniwan ng mga pon dito noong 1942 World War II nung sila ay nagkampo dito sa bundok na ito. At unahin natin dito sa base center fulcrum point ko, kung saan ay ito ang inukit nila na makikita nyo matrix na naka-simulation nito na heart, at titignan natin mabuti ay naka-simulation din siya ng pyramid, kaya ito ay naka-alignment ng 180 south na coordination niya patungo ng 360 north. Ay haharap tayo ng 360 north, ay tatamaan natin yung malalaking bato dyan sa alignment ng 360 north, kung saan ang umaagos na tubig ay nandyan lamang yung creek, nandyan yung isa sa malaking bato na surface trail marker nila at century puno na yan sa alignment ng 360 north, kung saan ang tubig ay dyan aagos yung tubig na nagmula pa sa falls, yung umaagos na tubig dito, ngunit dead creek na siya at naka norte, at ito nga ay naka south. At kunin natin sa alignment ng 90 degrees, sa harap tayo ng 90 degrees ay eksakto na matatamaan natin ang 90 degrees alignment, ay tatamaan natin yung malalaking bato sa 90 degrees alignment na makikita nyo ay isang bato doon, isang bato dito at isang malaking bato na yan ay pinaka lamesa nila, kung saan ang haring araw na sisikat ay dyan ang alignment 90 degrees, kaya ito ay eksakto rin sa coordination niya sa west alignment. Diretso ng west alignment ay matatamaan din natin yung isang bato dito na nandito sa west alignment, kung saan ay nandun yung bato na isa, at ito nga ang pinaka base center fulcrum point ko, kung saan ay meron din siyang naka simulation na alphanumeric code 3. Ito yon, alphanumeric code 3 na sumisimbolo sa coordination niya alignment ng code 3 sa is alignment, kaya eksakto na tatamaan natin mula dito sa base center fulcrum point ko na may sukat siya patungo ng 90 degrees ay 20 feet patungo ng 90 degrees, eksakto doon sa pinaka lamesa nila. At dito ay kunin ko rin ang alignment ng 45 northeast dahil ito ang pinaka base center ko na tumutukoy sa directional alignment ng compass coding niya mula dito, at titignan natin meron siyang passage patungo doon sa area na yon, at ito ay magiging alignment ng 225 southwest patungo ng 45 northeast. Meron tayong spot na tatamaan doon, kung saan ay meron siyang sign symbol na hold on, at nandyan nga ang spot ng 45 northeast na may layo siya mula dito sa base center fulcrum point ko ay 10 feet patungo doon sa 45 northeast. At dyan ay tignan natin ang spot dito sa alignment ng 45 northeast, kung saan ang makikita natin na bato dito ay ito yung inukit na mga Japanese na sumisimbolo na nandito ang spot deposit. Another, ang coordinate niya ay ito ang makikita natin na simulation hole, sumisimbolo ng spot deposit, at meron siyang isang dot ay tumutukoy sa directional alignment na ang sukat nito mula dito sa hole na sumisimbolo spot deposit, at meron siyang isang dot mula dito ay 3 feet patungo dito sa
spot location na alignment ng 45 Northeast. Nandito ang spot na tumutukoy itong hole. Spot deposit ang pinapahiwatig niya, 1.3 feet patong dito. Kaya ang spot location ng 45 Northeast ay nandito, mates, kung saan ang bato na makikita natin ay ito ang nandito mismo sa pinakagitna niya na malalim na dot, ay sumisimbolo ito na dito na mismo ang spot deposit niya. Kaya on the spot, direct under here na dito, mates. At ito ang makikita natin na sumisimbolo na hugis puso, sumisimbolo wealth deposit. Pagbalik rin natin ay hugis puso pa rin siya, mates, kapag binaliktad na ganyan. At baliktarin natin na ganyan ay hugis puso pa rin siya, mates, na sumisimbolo wealth deposit ay dito na mismo. Kaya on the spot, direct under na dito sa portion na ito. At ito pa ang titignan natin, meron pang hole dito or dot na isa na sumisimbolo dito na nga ang kinaroroonan at kinalalagyan ng spot deposit sa 45 Northeast, kung saan ang legit na sign marker na inukit ng mga Japanese na sumisimbolo na dito ang spot. Ito yung inukit nila plus yung hole na meron siyang isang dot 3 feet patungo nga dito, mates. At ang counter sign na makikita natin ay humarap tayo dito sa north alignment na nandyan ang umaagos na tubig sa north alignment. Ay ito ang counter sign niya na mata, na meron tayong makikita na mata na nakatingin dito na may layo naman siya mula dyan ay 5 feet patungo dito sa portion na ito, kung saan ay nandito nga ang spot deposit ng 45 Northeast. At balikan naman natin ang pinaka base center fulcrum point natin, kung saan ang pinagmulan ko doon naka 225 na naman siya. At mula doon sa 225 na patungo 45 ay 10 feet patungo nga dito sa portion na ito. At kunin natin ang coordination niya patungo ng 45 Northeast dahil may spot pa sa 225 ay patungo tayo doon, mates, sa 225 alignment, kung saan ang pinaka base center, mates, ay meron tayo makikitang arrowhead niya na patungo directional alignment doon sa coordinate niya na bato na yon. Ay mula dito patungo doon sa 225 ay 6 feet patungo doon, kung saan ang spot location ng 225 southwest alignment ay nandito sa bato na ito, kung saan itong bato na ito ay kinatid nila na Cortengsi. Yan ang symbolization ng portal or lagusan na sumisimbolo na dito nga ang spot location ng 225 southwest alignment, na on the spot, direct under na dito, kung saan ay meron tayong makikita ang isang hole na sumisimbolo ng spot deposit. Pagdating naman dito sa kanyang ibabaw ay meron tayong makikitang perfect dot dito sa kanyang ibabaw na sumisimbolo ito ng boreal deposit here on the spot, direct under na, kung saan mula sa base center na coordinate niya patungo sa 45, nandun yung alignment 45 at 225 alignment. Mula sa base center patungo dito ay 6 feet patungo dito sa portion na ito. At ang coordinate counter sign niya, mates, ay ito yung isang bato na makikita natin na meron siyang arrowhead at meron na naman siyang nakasimbolation dito na enter sign, at meron silang inukit na kanji na naman dito. Ito ay symbolization kanji or katakana na symbolize ng spot location na tumutukoy nito, dahil ito ay enter sign, tumutukoy sa directional alignment mula sa arrowhead 3 feet patungo dito sa portion na ito. At ito pa ang makikita natin na coordinate counter sign niya dito na bato na naka symbolization din siya ng pyramid, na kung titignan natin ay hugis puso siya na ang kulay niya ay yellow orange, mates. At ngayon ay nakuha ko na ang spot deposit ng 225 at 45 Northeast. Ay patungo naman ako sa directional alignment ng 90 degrees, kung saan ang pinaka base pa rin ay patungo sa 90 degrees. Ito yung puso na combination niya pyramid, at meron na naman siyang arrowhead dito na tinutukoy niya patungo ng 90 degrees. May sukat siya mula dito ay 20 feet patungo doon sa malaking bato. At tignan natin kung ano ang makikita natin, mates, kung saan ang spot deposit ng 90 degrees ay ito yung makikita natin na malalaking bato dito, kung saan ay meron tayong makikitang hole doon na sumisimbolo yan ng sun marker
sa alignment 90 degrees kung saan ang spot niya ay nandun sa likod ng tatlong bato na ito, at doon ay puntahan natin mga TH. Nandito na ako ngayon mga TH kung saan itong kinalalagyan ng malaking bato na ito ang pinaka surface marker nila sa alignment 90 degrees, kung saan ito ay kinatid nila na mapapansin natin ito ay naka arrowhead na patungo sa kanyang coordinate doon kung saan yung spot ng 45 ay nandun na, at ang kunin natin sa alignment ng 90 degrees kung saan ang spot niya ay kunin natin itong isang arrow niya dito sa alignment ng 90 degrees kung saan itong pinaka lamesa nila dito, at dito sila nagdarasal at nag-aalay ang kanilang alay matage, kung saan ito ay malapad na courting box at meron siyang dalawang arrowhead, at yung isang arrowhead na nandito sa alignment 90 degrees na mula sa base center fulcrum point ko patungo dito ay 20 feet patungo dito sa isang bato, at direction natin may sukat siya na 30 feet na patungo dito sa spot location ng 90 degrees, kung saan makikita natin itong arrowhead niya matage ay meron siyang sukat mula dito patungo ng spot location ng 90 degrees ay 9 feet mula sa arrowhead patungo doon, at doon ay tignan natin kung ano ang surface marker na makikita natin sa spot ng 90 degrees alignment matage. Nandito na ako ngayon matage kung saan itong spot alignment ng 90 degrees kung saan yung pinaka benchmark nila dito at fulcrum point ng 90 degrees alignment na itong pinaka lamesa nila na malaking bato kung saan dito sila nagdarasal at nag-aalay, at yung isang arrowhead niya na makikita natin at ang kanyang baba ay meron tayong makikitang perfect dot na tumutukoy ito ng boreal deposit, at meron siyang courting C, yan ang simulation alignment ng 90 degrees, sa code C, code numeric 3 sa alignment 90 degrees, at mula sa arrowhead at dot kuha tayo ng sukat dyan 9 feet patungo sa spot location nga na nalalagyan ng spot deposit sa 90 degrees, at ito ay makikita natin ang nakasimulation dito na sinisimbolo nandito nga ang spot ay ito ang makikita natin na maliit na kanilang inukit na korteng mukha siya. Kung titignan mo ay parang mukha siya na ito ang mata niya, isa, dalawa, at itong pinakabuhanga niya, at kung titignan natin naka-triangulation ay ibig sabihin on the spot na dito sa portion na ito, at meron tayong makikitang naka-simulation ito ng enter sign, at ang coordinate niya ay ito ang makikita natin na korteng puso siya. Kung titignan natin mabuti, korteng puso, at tignan natin na ganyan ay korteng box, kaya ibig sabihin dito na ang kanyang pintuan, at pinapahiwatig nito ay wealth deposit dahil korteng puso, sumisimbolo ito na dito nga ang kinalalagyan at ibinaon nila dito yung kayamanan na iniwan nila nung digmaang ikalawa. Kaya itong sumisimbolo enter sign at kuchi or mouth, ibig sabihin niya ito ang entrance niya, kaya on the spot direct under na dito sa portion na ito matage. At napakagandang isineri ko na naman sa inyo kung saan itong bundok na pinuntahan ko dito sa isa sa aming site ay nakita na naman natin ang mga legit na STM surface trail marker na iniwan ng mga pon yung mga kayamanan nila dito, at ito namang mga bato na ginawa nila na surface trail marker ay yan ang sumisimbolo na may nakatago nga na deposit dito noong 1942 World War II nung sila ay nagkampo, at itinago nga dito yung mga dala nila na kayamanan noong panahong digmaang ikalawa. Donato G Vlog, maraming salamat sa aking mga makapanood sa aking channel Donato G Vlog, at ito nga ay napakagandang sharing na naman sa inyo. Huwag kayong makalimot na humiling ng gabay sa ating amang lumikha para tayo ay mag-guide at mabigyan tayo ng blessing matage. Good luck sa ating lahat matage. More power to all katage.